Lang gabi po at maulan na gabi sa inyong lahat mga kapatid. At sa lahat ng mga kapatid, pasensya na po kayo dahil nadidelay tayo ng konti. At hinihintay nga namin ng ulan na tumigil. Ngunit tuloy-tuloy po ang lakas. Pero tingin ko naman, kapag umapoy na, tuloy-tuloy din po itong naranasan naman po natin na kahit bagyo ay tinatanggap ni Aba ang alay niya. Maraming bisis na po tayong naghandog kay Aba na maulan, pero nagtagumpay naman po, kaya hindi po tayo atras. Ito po ay expression natin, ito po yung ating pagmamahal sa Aba. Patuloy po ito. At sa gabing po ito, sa ating lahat, ang atin pong reminders habang nagpapatila tayo ng ulan, malakas talaga eh. Mula kanina, isang oras na po ano. Napakalakas ng ulan, rurok talaga. Pero mauubos din yan. Kahit hindi, tuloy tayo sa karangalan ng ating dakilang Aba. Tayo dito sa Kingdom, yung ating reminders, iwan ko kung naisip ninyo na sa loob ng halos 7 taon na, o 6 years, magpipitong taon, ang dami na pong lumabas, ang dami na pong nawala. At mostly, o karamihan sa kanila, yung nakita natin yung pagmamataas. At sa ating review ngayon, pag-aralan natin sa buhay ng ating mga ninunong Yasharal na nangyari din sa kanila, lalo na kapanahunan ni Moses. At yung kanyang kapatid, kung naalala niyo si Miriam, no? Si Miriam at saka si Aaron, ang punong kahan nung panahon na yon, ay nagkaroon po ng pag-uusap. Ang dalawang ito, tinulugsa po nila si Moses. Kaya ito po'y aral na balikan natin na huwag maging mapagmataas sa harapan ni Yahweh. No? Yan po ang ating reminders ngayon. Kasi sa buhay nila, kung ating balikan, parang sinita nila si Moses. Sabi nila, bakit nag-asawa si Moses sa Kusita o Kusite? Kasi may bilin nga naman na huwag mag-asawa ng hindi kalahi. Pero napag-aralan natin na yung napangasawa ni Moses, lahing Hebreo din eh. Lahing Hebreo din. No? Nung mga nakaraan, nakita natin na although Egyptian siya, may lahing Hebreo din ang asawa ni Moses. Ngayon, ano bang nakikita natin dito? Tingnan mo, kapatid mismo niya, hindi naman talaga yung pag-aasawa ang tumbok nila eh. Kung basahin natin, doon sa Numbers chapter 12, 1-14, alam mo ang pag-uusap nilang dalawa, nakala nila hindi sila naririnig ng Aba. Anong sabi ni Miriam? Bakit nag-asawa si Moses ng hindi kalahi natin? Pero hindi talaga, sa verse 4, ang sabi doon, bakit? Si Moses lang ba ang kinakausap ni Aba Yahweh? Di ba tayo rin kinakausap? Nakita ni Aba eh, kaya kinabukasan, pinatawag doon sa tabernakulo, pinatawag ni Aba yung tatlo, si Moses, si Aaron, at saka si Miriam. Sinabi doon ni Aba na hindi mo ba alam ang ginawa ng iyong mga kapatid? No? At dahil doon, nagkaroon ng sakit si Miriam. Dahil doon, muntik rin mapahamak si Aaron. Buti na lang, hindi po ang kasalanan ni Miriam, hindi po ipinataw kay Aaron. Dahil nakiusap si Moses. Tingnan natin yung punong kahan on the time, na muntik rin siyang mapahamak. Ngunit, bilang kapatid na si Moses, na mahal ni Aba, nung kinausap niya ang Aba, hindi po natuloy. At ang kaparusahan, ang nangyari kay Miriam ay 7 araw na inilabas sa kumpaminto at nakikita siya sa mga dumaraan doon. Yun yung bilang parusa sa kanya. Yung karoon siya ng kitong at gumaling din naman. Dahil sa panawagan ni Moses. Ngayon, ano po ang punto natin dito? Huwag tayong magiging mapagmataas, mainggitin o magsalita laban sa taong itinalaga ni Yahweh. Kung balikan po natin ang nangyari sa atin nung nawala si OHC,
Alam naming lahat ng mga kahanang itinalaga ni OHC, on the time, ang ating punong kahan, sinin. Ngunit, meron pong apat. Dahil sa isa, itong isa na ito, si Simre, siya po yung parang ganon, parang si Miriam. No? Kaya yung iba nadala. Yan po yung kwento natin. Ngunit, ang itinilaga ni Aba, ang punong kahan, alam namin lahat ng mga priest dati, na ang punong kahan talaga ang pinagkatiwalaan ni OHC na mamuno sa kingdom. Kaya nga sabi niya sa amin, ay alam na ni ano yan. Ano ba yung tawag natin dati kay punong kahan? Hindi. Yung, meron pa, BM Sinin? Si BM Sinin, siya talaga ang itinilaga. Kaya ako, panatag talaga ako. Kasi narinig ko mismo kay OHC na siya talaga ang kasunod ni OHC. Pero, dahil nga sa inggit, dahil sa mga tao na mapagmataas, hindi nila matanggap. Yun yung kwento natin eh. Ngayon, palampasin natin, nangyari na yan. Ngayon, may mga tao din na kasama natin dati, kahit mga babae. Ang gusto nila, ang kahanin po ang makinig sa kanila. Minsan, sa abroad, nangyari po yan. Isang grupo sila. Dala sila ng mga dapat ito ang pag-aralan ng kahanim. Mula nung binuksan natin ang History of Universe, na pinahintulutan ni punong kahan at mag-ingat lang, mas magaling pa sila sa kahanim. Oo, mas magaling pa sila. Tsatsaakin, dapat sabihin mo kay punong kahan na ganito, ito yung ganito. Gnostic naman ang ang kalabasan natin. Tingnan natin si Aba kung gaano kadakila. Naalala nyo ba nung buhay pa si OHC? Nung sabi niya, sino ang mas mataas kay ganito? Sino ang mas mataas kay ganito? Naalala nyo yun? Sino ang mas mataas pa ni... Alam nyo, doon din ang punta natin eh. Gnostic eh. Binalikan ko lang, kaya pala. Kaya pala talagang ayaw ni Aba, mahal niya tayo at ayaw ni Aba na mapahamak tayo. At tingnan nyo yung mga taong lumalabas. Kinausap ako ni Aba na mag-alay. Tingnan natin yung kasama natin sa Negros. Nag-alay, silin ang ginamit. Bakit? Kinausap daw siya ni Aba. Biruin mo. Huwag na tayong lumayo. Nito na lang huli na rin. Gusto rin nila, narinig namin ang tinig ni Aba. Kinausap kami. Ito talaga ang tunay. Ito ang totoo. Parang si Miriam. Bakit? Si Moses lang ba kinakausap ni Aba? Nakuha pa natin mga kapatid. Nakuha natin yung punto. So, naulit lang din sa mga tao noon, yung ugali ni Miriam. Na bilang naman si Moses, kinakausap din tayo, sinusulsulan niya si Aaron. Nagalit si Aba, kaya pinarusahan sila. Ngayon, ano natin nakikita, anong natutunan natin dito? Dapat talaga, kasi kami ayaw rin naman namin dito eh. Hindi naman namin ginusto na magiging kahan kami, hindi talaga. Ang punong kahan, sino ba naman, di ba? Hindi na kailangan ni punong kahan na magbida-bida sa buhay niya. Nasa tamang na siya, sa sitwasyon ng punong kahan natin. Hindi na kailangan patunayan pa. Ang kanya pagmamahalang ng Aba Yahawa, ang inilagay ni Aba sa puso niya. Kaya, di ba? Napakalawak ng pangunawa ng ating punong kahan. Kaya ako masaya bilang kahan na mula nung simula, tama yung landas na tinatahak natin. Kasi lahat ng mga inilabas dito, yung pusong tao na ang puso ay sobrang mapagmataas at mainggitin. Sa halip na, tinan mo ang mga taong ito, sa halip na matutong magpakumbaba at igalang, ang tungkulin ng bawat isa, nakikita rin natin na ang kabutihan ni Moses dahil ipinalangin pa rin niya yung kanyang kapatid, si Miriam. Anong sabi niya? O Yahawa, pagalingin mo siya. Isinasamo ko sa iyo. Bilang itinilaga ni Aba. Ganon. Ang ating punong kahan, ganon din kalawak eh. Sino yung gustong bumalik? Di ba? Hindi sarado ang kasi kung rescued talaga sila ni Aba, sino tayong tatanggihan sila. At ngayon, maraming kumakatok ngayon, bumabalik dito sa atin. Kaya nakakatuwa na nakita dahil sa ating patuloy na
pagiging tapat sa Aba, tingnan natin yung mga kapatid na dati nadala lang din sa mga taong mapagmataas, mga taong mainggitin. Natangay lang din sila eh. Pero ngayon, nakita nila, oo nga. Oo, di ba? May kausap ako kanina, talagang bungakan. Hindi naman kami sumama doon kila Zimri. Tahimik lang kami. Oh. Pero ngayon, ang layo ko na, nagkakasakit pa ako. O, di ba? Maraming gustong bumalik sa kingdom ng ating dakilang Aba Yahweh. Kaya, ang lahat ng yan ay kapamaranan dahil nagbunga. Nakita ni Aba na tayo ay tapat sa Kanya. No? Tapat tayo sa Kanya, tayong lahat. Kaya, salamat sa ating dakilang Aba. Marami pong mga grupo, yung mga tao ngayon na talagang gandatin, maiwasan yan. No? Sa Mindoro, meron din. Di ba? Di ba? Gusto nila sila ang kahan. Hindi nga kayo ang itinalaga ng kahan. Bakit gusto yung mag-alay? Sabi na nga ng punong kahan lang ang mag-alay. O, kita mo. Meron ding sumama. Pero ganun pa man, nakikita natin na lahat na lumayo dito, nagkawatak-watak din sila. Bakit? May parusa nga ba eh. Si Miriam nga, kapatid, hindi nga, di ba? Buti na lang, nakiusap si Moses. Ang kagandahan sa atin dito, nagiging tapat po tayong lahat. No? At yung habag at awa ni Aba, nasa atin din. No? Nawa mga kapatid, sa akin lang, nawa tayong lahat laging mapagpasalamat sa Aba dahil binigyan tayo ng pusong mapagpakumbaba, pusong maunawain at inintindi natin yung mga sitwasyon ng mga taong naipit lang din, nadala lang din sa mga taong yan. Pero kagandahan niya, nakita natin na talagang kasama natin ang dakilang Aba Yahweh. Di ba? Hindi tayo nalungkot. Nalungkot lang tayo dahil alam natin mapapahamak sila. Nalungkot tayo dahil mahal natin sila bilang kapatid pero silang umayaw, silang umalis. Pero ngayon nakita natin na tama tayong lahat at nagpakilala si Aba Yahweh sa atin. Na siya ay isang alahaya. Lahat ng mga aral binigay niya sa ating kapanahunan. Malapit na po yan. Kunting panahon na lang yan. Yung covenant laws ng Aba matapos na yan. No? Palagay natin 1 taon. O di ba? Ngayon, matatapos na ang hayakal. O, wala na rin ang ulan, tumitigil, konti na lang. O, di ba? Tuloy tuloy ang alay. O, alam mo, mabuti talaga ang Aba. O, kita mo. Konti na yan. Itigil na yan. Uusok na yan. Kaya napakasaya. Kaya sa ating lahat na kinalugdan ng Aba, manatili po tayo. Yung katapatang ito, yung pagmamahal natin, sama-sama po natin itong ipakita sa kay Aba. Trabaho tayo. Walang problema magpagod ka ng 6 ng araw sa trabaho. Kaya nga binigyan tayo ni Aba ng 1 araw ng pahinga eh. Di ba? Kaganda nun. Kaya kung gusto natin ng blessings, magtrabaho tayo. Magbanat tayo ng katawan. Huwag tayong matakot sa pagod, sa puyat. Huwag tayong mapagod dyan. Mayroon tayong 1 araw na binigay ni si Aba na pahinga sa atin. Kasama natin si Aba. So ganun lang mga kapatid. Nawa po patuloy magpasalamat sa ating dakilang Aba. Tuloy natin gawin ang lahat ng nakita natin ng kanyang kautusan ayon sa kanyang plano na sa pamamagitan natin, ipagpatuloy po itong pag-aalay na ito. Kahit bagyo nga ilang bisis na yan, ulan lang yan. Nadili lang tayo 1 oras 1 oras lang. Kaya mapagpalang gabi po sa ating lahat. Be blessed po mga kapatid. Shalom.